Muli, mga kapatid, alisin po muna natin yung mga alalahanin natin sa ating pong mga buhay at hayaan natin yung mensahe ng ating Panginoon Diyos ay tumino sa puso at isipan ng bawat isa po sa atin. Kaya bago po tayo dumako sa paksa po natin sa umaga nga pong ito, puntaan po muna natin yung naging paksa po natin nung nakaraang linggo. Ano po yung naging paksa po ninyo rito nung nakaraang linggo? Rehobotir. Ano po yung natutunan po natin tungkol po sa lugar ng Rehobotir? Ano po ba ibig sabihin po nun sa Hebrew? Wide, broad places. So, mga maluluwag na dako. Na dapat, kapag ka-Kristiyano ka, dapat meron kang assurance na nandoon tayo sa maluwang na dako. Siyempre, hindi naman yung isang maluwang na dako na kung saan maraming mga tao pumapasok at doon mapapahama, kundi yung maluwang na dako kung saan nakagagalaw ng malaya ang bawat isa po sa atin. Paano natin masisigurado, mga kapatid, na tayo ay nandoon na sa maluwang na dako? Ayon po sa pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday. Paano niyo matitiyak na kayo po ay nandoon na sa maluwang na dako? Hala. Naalimutan na, mga kapatid. Tanong, mga kapatid, nasa maluwang na dako na po ba tayo? O, paano niyo po natiyak? Paano niyo po nasabi na nasa maluwang na dako po kayo? Kapag humihiwalay sa kasamaan. So, isa yun sa mga katiyakan natin na tayo ay nandoon na sa maluwang na dako. Kapag tayo ay humihiwalay sa kasamaan, hindi tayo gumagawa ng masama. Amen po ba yun, mga kapatid? Okay? So, katunayan natin yon. Kasi syempre, tandaan natin, no, kapag gumagawa kasi tayo ng masama, sumisikip yung mundo po natin, sumisikip yung ating pong galawan dahil sa kasalanan at sa pagtatago natin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Tandaan natin, tayo ay dinala na ng Panginoon Diyos mula dito sa isang madilim na lugar, patungo sa liwanag, at dinala na tayo sa isang maluwang na dako. Katunayan nun, dapat, mga kapatid, malaya ka na, hindi ka na alipin ng pagkakasala. Amen po ba yan, mga kapatid? Dahil yun ang katunayan na tayo ay nasa maluwang na dako. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen? Kasi malaya na tayo Laya na tayo kasi hindi ibig sabihin po nung Rehobotir. Di ba? Malaya. Ano kasi ibig sabihin ng maluwang na dako? Ano ba meron sa maluwang na dako? Kalayaan at the same time, kaligtasan. Di ba? Yun yung pinag-aralan natin. Ano ang meron sa maluwang na dako? Kalayaan, kapayapaan, at kaligtasan. Shelter, meron tayo doon sa maluwang na dako. Kaya kung ikaw, kapatid, malaya ka na sa pagkakasala, nandoon ka na sa maluwang na dako. Nasa sayo ang kaligtasan ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? So, yun yung pinag-aralan natin nung nakaraang Sunday, Rehobotir. Ngayon, puntahan pa po natin, mga kapatid, isa pa sa mga lugar na tinaguyod ni Nimrod dun po sa lugar ng Assyria. Puntaan po natin muli yung Genesis 10, verse 11. Genesis 10:11. Buhat sa lupain yaon ay napasa Assyria at itinayo ang Nineveh at ang Rehobotir at ang Kala. Okay. So isa pa sa lugar na itinayo sa lugar po ng Assyria ay ang Kala. Natapos po tayo dun sa Nineveh, Rehobotir. Ngayon, dadakuan po natin yung lugar po ng Kala. Okay? So, yung Kala, sa salitang Hebreo po ay Kelak. So, spelling po niya is K-E-L-A-C-H. K-E-L-A-C-H. Kelak. Okay? O Kelach. Nang ibig sabihin po ay favorable. Favorable. Opportunity. Okay? So, kung pupunta natin yung mga synonyms ng favorable, favor, kung sa Tagalog, pinaboran, nilingap, kinalinga, binigyan ng pabor, pinahalagahan, binigyan ng importansya, yun po yung favorable. Okay? So, yun po yung ibig sabihin po nung Kala sa salitang Hebreo. Favorable. Okay?
Mga kapatid, nakaranas po ba kayo na pinaburan po kayo ng tao? Nakaranas po ba kayo na pinaburan po kayo ng tao? Di ba? So, syempre, kung alam natin yung pinaburan tayo ng tao, mas maiintindihan natin higit yung paksa natin sa umaga nga pong ito. Kasi lahat naman tayo, nakaranas tayo na pinaburan tayo. Di ba? Yung binigyan tayo ng lingap o binigyan tayo ng importansya ng tao. Ayun po ba yan, mga kapatid? Di ba? Kuminsan, mga kapatid, meron tayong ginagawa o meron tayong nagagawa para makuha natin yung lingap o makasumpong tayo ng lingap, hindi lamang sa ibang tao, kundi kuminsan sa ating Panginoon Diyos. So ngayon, puntahan natin ang banal na kasulatan kung papaano at kailan tayo nakakasumpong ng lingap sa Diyos o ng lingap sa tao. Okay? So, general muna tayo, Diyos at tao. Okay? Ito kung minsan yung ginagawa natin. Kawikaan 11, ang talata po ay 27. Isa sa mga kaparaanan at yung mga panahon kung kailan po tayo nakakasumpong ng lingap. Kawikaan 11:27. Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap. Ngunit siyang kumakatha ng sama ay sa kanya lalagpak. Ano po sabi, mga kapatid? Kailan daw po tayo nakakasumpong at kung paano tayo nakakasumpong ng lingap? Kapag ang hinahanap po natin, kabutihan. Sabi siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap. Di ba ganun naman yan pagka literal sa pagkatao sa tao pinag-uusapan po natin. Kapag gumagawa higit yung mga kabataan po natin dito, kung gumagawa kayo ng mabuti, di ba nakakasumpong kayo ng pabor o lingap sa inyong mga magulang? Di ba? Kapag mataas ang grade, may dagdag allowance, di ba? Kapag masipag sa school, hindi nagkakating, di ba? Pagka humiling sa magulang, simpleng-simple lang, yung hindi na mahabang usapan. Ay, mabait naman tong anak, sige, pagbigyan natin. Di ba nakakasumpong ng lingap? Kahit sa atin, kuminsan, kapag sa ibang tao, gumagawa tayo ng kabutihan, kapag humihingi tayo sa kanila ng pabor, di ba hindi, merong mga pagkakataon na hindi tayo pinahihindian ng mga tao. Tama? Lalo kapag ginagawa mo sila ng kabutihan. Di ba? Binibigyan kanila ng hindi kanila pinapahindian sa pabor na hinihingi mo kapag gumagawa ka ng kabutihan sa kanila. Tama? Kasi sabi malinaw sabi ng banal na kasulatan siya naghahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap. Kaya kapag gusto natin makasumpong tayo ng lingap higit sa ating mga magulang, mga kabataan na rito, maghanap tayo ng masikap ng mabuti. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya nakakatawa kapag meron kang kapag ikaw, anak ka, tapos medyo meron kang unawa, hindi lang sa salita ng Diyos, maging sa unawa sa sanlibutan, di ba? Kapag nalalaman ng nanay mo mataas ang grades mo, tapos pinupuri ka palagi ng iyong mga kaklase at ng iyong mga guro, di ba? Pagka humiling ka sa nanay mo, parang napakasimple lang, hindi na mahabang usapan. Tama? Napakabilis humingi ng pabor. Kahit sa atin mga tao, di ba? Kapag gumawa na tayo ng kabutihan sa ating kapwa, di ba? Hindi tayo nahihirapan na kuminsan, humingi ng pabor sa kanila. Higit kapag nangungutang. Tama, mga kapatid? Di ba? Kapag magaling ka magbayad, di ba? Hindi ka naman mahihirapan mangutang. Di ba ganun yon? Na kapag gumagawa ka ng mabuti, nakasumpong tayo ng lingap. So, yun yung isa sa mga paraan kung paano tayo makakasumpong ng lingap. Hanapin natin na masikap yung mabuti. Okay? Isa pa, Kawikaan 13, ang talata po ay 15. Kawikaan 13:15. Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. Ano po sabi, mga kapatid? Ano po sabi ng banal na kasulatan? Kailan pa po tayo at paano pa po tayo makakasumpong ng lingap? Sabi, ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay ng lingap. Good understanding. Di ba? Nagbibigay daw po ng favor. Di ba gano'n naman yan kapag higit maunawain ka, higit
kapag ka meron kang karunungan, di ba, pag magaling ka, nakakasumpong ka ng favor. Kapag ka sa opisina nga lang kapag ka magaling ang performance mo, maganda ang performance mo, di ba nakakasumpong ka ng lingap? Promotions, di ba, dagdag sahod, di ba, kapag ka magpapaalam ka, saglit lang, di ba, hindi mo na ako papasok ngayon, sir, medyo may gagawin ako, di ba, mabilis lang kasi alam nila good performer ka naman, maganda yung performance mo, higit sa trabaho mo. Tama, nakakasumpong ng lingap. Lalo higit sa mga kabataan, di ba, pagka isang estudyante marunong, di ba, konting hiling lang sa teacher, makakasumpong na siya ng lingap sa teacher, di ba? Iba naman po yung sip-sip, yung talagang nagpapalakas lang, pero yung magbibigay sa teacher, pero kahit wala namang ganong karunungan, nabibigyan ng pabor, kasi iba yung sip-sip siya, pero iba yung marunong, kahit hindi siya nagbibigay, pero dahil sa kanyang karunungan, katalinuhan, nakakasumpong siya ng lingap. Biruin mo, lahat ng pribileyo pwede maibigay sa isang estudyante kapag ka matalino ka. Scholar, diba, may allowance, tapos sasama ka pa ng mga teacher, i-assign ka niya, pagkakatiwalaan ka nila. Ganun yun kapag ka may unawa ka. Kahit naman sa atin diba, sa mga simpleng hanap buhay natin, kapag may unawa tayo, diba, kung minsan nakakasumpong tayo ng lingap sa ibang mga tao. Diba? Kapag ka matalino ka. So, yun yung mga paraan at kung kailan tayo nakasusumpong ng lingap. Kapag ka naghahanap tayo ng mabuti, hinahanap natin masikap yung mabuti, gumagawa tayo ng kabutihan, at the same time, meron tayong karunungan o unawa. Okay? Good understanding. So, dun sa mga pagkakataon na yon, nakasusumpong tayo ng lingap. Tanong, mga kapatid, kanino po ba tayo nakasusumpong ng lingap? Madalas. Sa Diyos? Sa pamilya? Sa ginagawaan natin ng mabuti. Okay, syempre, ganoon naman talaga yun Di ba, kung ano yung ginawa mo sa kanya mabuti, di ba, dahil sa mabuti ginawa mo sa kanya, susuklian din niya yun ng kabutihan. Kung pupunta natin ng banal na kasulapan, dito po kasi tayo nakasusumpong ng lingap. Kawikaan 3, ang talata po ay 4. Kawikaan 3:4. Sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Okay. So, dalawa po yun, Sabi, kapag gumagawa tayo ng mabuti at the same time, meron tayong karunungan, makasusumpong tayo ng lingap. Kanino daw po? Sa harap ng Panginoon Diyos, sa paningin ng ating Panginoon Diyos at sa tao. Tama, ganun naman yun Ngayon, puntahan po muna natin, isa-isahin lang po muna natin yung mga bagay o mga tao, partikular na tao, kung saan dapat tayo makasumpong ng lingap. O kanina tayo partikular na tao na dapat doon tayo magkaroon ng lingap, makasumpong tayo ng lingap. So, tao muna tayo, mamaya natin po pag-usapan po yung sa Diyos. Pero dalawa ang pwede natin kung saan ang Kristiyano, katulad natin, makasumpong ng lingap, tao at Diyos. Particular sa tao, sino-sino kaya? Yung mga taong magandang makuhanan natin o magkaroon tayo ng lingap, makasumpong tayo ng lingap. Daniel 1, ang talata po ay 9. Daniel 1 verse 9. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at habag sa paningin ng Pangulo ng mga bating. Okay? So, si Daniel daw po ay nakasumpong ng lingap. Kanina daw po? Sa paningin ng Pangulo ng mga bating. Kung malalaman po natin yung istorya po niya, mga kapatid, diyan po yung pagkakataon na nakahiling po si Daniel kung ano yung kanilang kakanin. And then, magkakaroon sila ng comparison kung sino po yung mas healthy. Yung kumakain ng pagkain ng hari, which is meat, yung mga karne, or yung kumakain ng gulay. Okay? So, nagkaroon po siya ng pagkakataon po na nakasumpong siya ng lingap na makapili kung ano yung kanyang kakanin. Doon po saan? Sa Pangulo ng mga bating. Okay?
So kung pupuntahan po natin sa atin mga kapatid, kung kaninang tao po tayo magandang makasumpong ng lingap, saan daw po? Sa mga pangulo. Okay? O sa mga leader na meron po dito sa atin pong mga lugar. Tama? Makasumpong ka nga lang ng lingap sa gobyerno, medyo maganda-ganda na yun eh. Pagka meron ka nilalakad ng mga papeles, mabilis ang proseso. Hindi ka mo na, kumisan, hindi mo na kailangan pumila pa. Nakakasumpong ka ng lingap pagka may kakilala ka lang doon. Tama? Kaya tuloy nauuso yung palakasan eh. Di ba? Pero hindi naman natin siya as in palakasan kasi lingap yun eh. Lingap na natatanggap pabor sa mga kabutihan na ginawa natin. Higit kapag ginawa natin ng kabutihan yung taong nasa pamamahala. Yung mga leaders po natin. Diba? Ganoon naman yun eh, nakakasumpong tayo ng lingap. Kapag ka nakasumpong ka na ng lingap doon sa mga ganong klase ng mga leader, hindi ka magkakaroon ng problema. Provided mga kapatid na hindi tayo gumagawa ng masama. Kasi tandaan natin, yung lingap nasusumpungan kapag ka hinahanap natin masikap yung kabutihan. Amen po ba yan mga kapatid? Diba? Magkaroon ka na nga lang ng lingap sa teacher mo, o kaya magkaroon ka na ng lingap sa principal, okay na yun eh. Diba? Hindi ka magkakaroon ng problema. Kasi kilala ka eh, at pinagkakatiwalaan ka, nakakasumpong ka ng lingap. Okay? So, doon po sa mga taong iyon, maganda makasumpong tayo ng lingap. Doon sa mga leader po, dito po sa ating pong sanglibutan. Kanino pa? Kawikaan 14, ang talata po ay 35. Kawikaan 13, verse 14, verse 35. Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. Kanino pa daw po tayo dapat makasumpong ng lingap? Hari, mga kapatid. So, medyo i-differentiate lang po natin ng konti yung mga pangulo, which are the leaders. Pero yung king, medyo mas mataas na posisyon po kasi yon. Kumbaga, siya yung leader ng mga leaders. King. Okay? Kumbaga, para bang kung iano po natin, yung pinaka-king ng bansang ito, yung president. Tama? Tapos meron pa siyang mga leaders na nasa pamamahala niya, the senators, the governors, yung kanyang gabinete, yun, mga leaders din po yun. Pero yung makasumpong ka doon sa leader ng mga leaders, ibang usapan na yon mga kapatid. Napakagandang lingap na ang masusumpungan natin. Bakit natin nasabing magandang lingap yung pwede natin masumpungan doon sa leader? Paano po ba lumingap yung mga hari? Ganito po kasi ang paglingap ng mga hari. Kawikaan 19, ang talata po ay 12. Kawikaan 19:12. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit ang kanyang lingap ay parang hamog sa damo. Sabi daw po doon, paano daw po lumingap ang hari? Kung magalit siya, parang ungal ng leon. Pero, kung maglingap naman po siya, ay parang hamog sa damo. Ano pong ibig sabihin po nun mga kapatid? Yung hamog sa damo. Nakakita na po ba kayo ng hamog sa damo? Siyempre, tuwing umaga lang yata nakikita yun yung hamog sa damo. Diba? Pagka nabibili kasi tayo ng halaman, medyo medyo malakas yung bagsak ng tubig. Unlike kapag yung halaman nahamugan sa umaga, na moist siya, gentle po yung moist o yung tubig na nasusumpungan nung damo. Ibig sabihin po nun, yung linga po ng hari, gentle. Talagang relaxing yung lingap ng hari. Duri mo makasumpong ka ng lingap sa ating Pangulo, kung papaanong pagpapala na lang ang ibibigay sa'yo. Gentle. At kung papaano kanya i-approach para bang kaibigan kanya. Diba? Kapag ka nakasumpong ka ng lingap sa ating pong Pangulo, duri mo lahat ng pagpapala ibibigay sa'yo. Tapos kung in the way na makipag-usap siya sa'yo, hindi siya tyrant o hindi siya galit, kundi gentle. Kasi
ano ginawan mo siya ng kabutihan nakasumpong ka ng lingap sa kanya. Tama? Naranasan niyo po ba yung mga kapatid na kapag nakikipag-usap kayo, kahit hindi muna sa Pangulo, kahit sa mga merong mga katungkulan dito sa ating bansa, kung paano siya makipag-usap sa iyo kapag ka-close ka niya, di ba para bang sinusuyo ka niya, parang may paglalambing yung kanyang tinig sa inyo. Tama? Lalong higit kapag humihingi kayo na pabor, ay ito, asikasuhin yan ha, o, hindi ka rito dali. Wag mo silang intindihin, ganun lang talaga yan. Pero usap tayo rito, di ba? Ano bang hihingin mo sa akin? Di ba ganun makipag-usap kapag ka nakakasumpong ka ng lingap sa mga leaders o kahit mismo do sa king ng bansang ito? Amen po ba yan, mga kapatid? Kung papaano kanyang asikasuhin, kung papaano kanya bigyan ng biyaya dahil sa nakasumpong ka ng lingap sa kanyang mga mata. Amen po ba yan, mga kapatid? So, ganun maglingap yung hari. Gentle, parang hamog sa damo. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Basahin pa po natin yung Kawikaan 16:15. Kawikaan 16:15. Nasa liwanag na mukha ng hari ang buhay, at ang kanyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. Ano kaya ibig sabihin ng alapaap ng huling ulan? Kasi sabi po doon sa binasa po natin, yung lingap po ng hari ay ginaya po sa alapaap ng huling hulan. Ulan. Nalagyan ko ng H. Hulan. Ulan. Ano po kaya ibig sabihin nun, mga kapatid? Naranasan niyo po ba yung feeling kapag natapos po yung ulan tapos dumaan po yung pinakahuling ulap po nun? Napapansin niyo po ba yung kapag umuulan, mga kapatid? Maliwanag? May rainbow. Wow, may rainbow. May rainbow? Ano kaya feeling nun? Maaliwalas? Matiwasay? Payapa? Refreshing? Di ba ganoon yun? Yung kapag dumadaan na yung huling yung alapaap ng huling ulan. Di ba tapos na yung ulan Tama? Ito na yung alapaap, refreshing. Yung pagdaan niya. Ganoon po yung lingap ng hari. Nakaka-refresh. Amen po ba yan, mga kapatid? Nakaranas na po ba kayo ng ganun na pakiramdam na nilingap po kayo ng ibang tao tapos para bang na-refresh kayo? Mga kapatid, naasumpong na ba yung ganung klase ng lingap na para bang dumaan sa inyo yung alapaap ng huling ulan? Naranasan niyo na po ba yun? Kung gaano ka-refreshing yung lingap ng isang tao sa inyo? Para bang nabuhayan ka ng loob, para bang bigla ka ulit lumakas. Parang ang bagong gising ulit, may panibago ka na ulit kalakasan. Ganun yung lingap niya. Yung mga pagpapala na ibinibigay sa iyo. Ganoon yung alapaap ng huling ulan. Ganoon yung lingap ng hari. Refreshing, reviving yung kanyang lingap. Amen po ba yun, mga kapatid? Nakakapagbigay ulit sa iyo ng pag-asa, panibagong lakas, panibagong buhay para magsimula ulit. Ganoon yung lingap ng hari. Okay? So, doon po sa mga tao na po yun, magandang makasumpong po tayo ng lingap. Sa mga leaders, higit sa king ng ating pong bansa. Okay? Ganoon sila magbigay ng lingap. Refreshing, reviving, at gentle. Okay? Kung sa tao, ganun po ang klase ng paglingap na natatanggap po natin. Refreshing, reviving, gentle, how much pa kaya sa ating Panginoon Diyos? Amen po ba yan, mga kapatid? Ngayon puntahan po natin, mga kapatid, kung papaano naman lumingap ang ating pong Panginoon Diyos. Isa-isahin po natin, mga kapatid, yung paglingap ng ating Panginoon Diyos. Basahin po natin yung Kawikaan 12, ang talata po ay 2. Kawikaan 12:2. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon. Okay. Tanong, mga kapatid, mabuting tao po ba tayo? Ala, iisa lang. Mabuting tao po ba tayo, mga kapatid? Kung mabuting tao tayo, makasusumpong tayo ng lingap sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpakan naman po natin siguro ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid.
Huwag kayong mag-doubt sa inyong mga sarili. Mabuting tao tayo, makasusumpong tayo ng lingap sa Panginoon Diyos. Tanong mga kapatid, balikan natin yung tanong ko kanina. Paano ba maglingap ang ating Panginoon Diyos? Na sana, sa lahat ng tao na karirinig nito, sa umaga nga po ito, naisin din nila na lingapin sila ng ating Panginoon Diyos. Ngayon mga kapatid, paano ba tayo nililingap ng ating Panginoon Diyos? Una, basahin po natin yung awit 89, ang talata po ay 17. Awit 89, verse 17. Sapagkat ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan, at sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay. Hala, mga kapatid, may sungay pala tayo. Mabuting tao, pero meron tayong sungay. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Nananampalataya po ba kayo? May sungay tayo, mga kapatid? Ba't di ko nakikita? Mga kapatid. May sungay tayo eh. Sabi, ang lingap ng Panginoon Diyos, ano daw po? Itataas ang ating sungay. Ano po ba sinisimbolo ng sungay? Na sana ang mga Kristiyanong tulad po natin, taglay natin yung sungay na po yun. Ano po ba yung sinisimbolo ng sungay? Kung babasahin po natin mga kapatid yung Revelation, ang sinisimbolo po doon ng sungay, kaligtasan. Tanong mga kapatid, may kaligtasan ba kayo? Ala, ilan na naman may kaligtasan dito. Mga kapatid, may kaligtasan ba tayo? Kung may kaligtasan tayo, may sungay kayo, at ang sungay na yon, itataas yan ng ating Panginoon Diyos. Kung mananatili tayo mabuting tao sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Yung kaligtasan na yon, itataas yon ng ating Panginoon Diyos. Tatamuhin natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po yun yung sinisimbolo ng sungay. Kasi kung babasahin pa po natin yung kahulugan pa po niya, sa Hebrew at Greek, ang kahulugan pa po ng sungay, strength, glory. Itataas ng Panginoon Diyos yung glory at yung strength ng isang taong mabuti. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya kapag tayo, mabuting tao, makakasumpong tayo ng lingap sa Diyos, itataas niya yung ating mga sungay, ia-uplift niya yung ating mga strength, at ia-uplift niya yung ating mga glory. Na kahit wala tayong ginagawa, pwede tayong magtamo ng karangalan. Amen po ba yun, mga kapatid? Diba, experience nga po ng isang kapatid po natin dito, sa umaga nga po ito. Walang ginawa, pero nakatamo ng karangalan. Amen po ba yun, mga kapatid? Dapat ganun din ang naisin natin, mga kapatid. Magtamo tayo ng karangalan. Sa pamamagitan ng ano? Paggawa ng mabuti. Amen po ba yun, mga kapatid? Sabi mo sa tabi mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa tayo ng mabuti, mga kapatid, nang makasumpong tayo ng lingap sa harapan ng Panginoon Diyos, nang i-uplift niya yung ating sungay. Glory, strength, and salvation. Amen po ba yun, mga kapatid? So, yung ganun po maglingap yung ating Panginoon Diyos, ina-uplift niya, itinataas niya yung ating mga sungay, kaligtasan, karangalan, at yung ating kalakasan. Paano pa maglingap ang ating Panginoon Diyos? Ito, mararamdaman ito siyempre ng mga meron pong asawa sa harapan po ng ating Panginoon Diyos. Kawikaan 18, ang talata po ay 22. Kawikaan 18, verse 22. Sino mang lalaki nakasusumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Hello, mga kapatid. Sa mga may mga asawa po dito sa umaga nga pong ito, mabait po ba asawa po ninyo? Mabait po ba asawa po ninyo? Ba't parang pilitan yung pagsagot? Ba't pilitan? Tanungin niyo yung mga asawa ninyo, mabait po ba ang inyong mga asawa? Mabait ba kayo? Dahil sabi ng banal na kasulatan, kapag nakasumpong ka ng asawa, nakasumpong ka ng mabuting bagay, nagtamo ka ng lingap
sa Panginoon. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya kapag mabait ang asawa mo, nakasumpong ka ng lingap sa Diyos, biruin mo, no? Sa dami-dami ng lalaki o sa dami-dami ng babae na pwede mong mapangasawa sa panahon ngayon, nakasumpong ka ng isa sa 1,000,000 babae o lalaki na napakabuti. Amen po ba yan, mga kapatid? Diba? Kaya ako, pinapangarap ko na yung matupad na sa akin yung 1822 na yan Hopefully next year, no? Kasi sabi, di ba? Sabi natin kanina, lahat tayo ay mabuting tao. Tama? Di ba? Parang si Pepito lang, tsaka si kagabi. Di ba? Di ba sabi? Kapag mabuting tao ka, makasusumpong ka ng lingap sa Panginoon Diyos, isa sa lingap ng Panginoon Diyos ay pagkakaroon ng mabait na asawa. Ibig po ba yun, mga kapatid? Kailan kaya mararanasan yun? Yung lingap na yun ng Panginoon Diyos na bibigyan ako ng mabait na asawa. Kasi mapalad na kayo, mga kapatid. Higit sa may mga asawa na po rin. Kapag alam ninyo na kayo'y sa Diyos, gumagawa kayo ng mabuti, mabait ang asawa ninyo for sure. Nakasumpong kayo ng mabuting bagay sa ating Panginoon Diyos. Nakasumpong kayo ng lingap sa ating Panginoon Diyos. Ano po ba yan, mga kapatid? Palakpakan naman po natin siguro ang ating Panginoon Diyos. At salamat, nakasumpong ang bawat isa sa atin ng mabuting asawa. Okay, ngayon mga kapatid, so yun pa po, kung paano po iparamdam ng ating Panginoon Diyos yung kanyang lingap sa mga taong gumagawa ng mabuti. Isa pa po mga kapatid, Awit 44 verse 3. Awit 44, verse 3. Sapagkat hindi nila tinamo ang lupain na pinakaari sa pamamagitan ng kanilang sariling tabak, na iniligtas man sila ng kanilang sariling kamay, kundi ng iyong kanan at ng iyong bisig, at ng liwanag ng iyong mukha, sapagkat iyong nilingap sila. Tayo, nililingap tayo ng Panginoon Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Dahil tayo ay mga taong matutuwid. Amen po ba yung mga kapatid? Pinagpapala tayo hindi dahil sa sarili nating lakas, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, hindi dahil sa ating karunungan, kundi dahil lingap yun ng ating Panginoon Diyos. Dahil tandaan natin mga kapatid, kahit gaano kasipag ang isang tao, kung wala naman siyang lingap ng Panginoon Diyos, hindi siya pagpapalain sa kanya pong buhay. Di ba meron mga ganong klaseng tao, no? Trabaho ng trabaho, pero ganun pa rin ang estado nila sa buhay. Bakit? Walang Diyos. Dahil tandaan natin, tayo ay makasusumpong ng pagpapala ng lingap sa Panginoon Diyos. Dahil sa paggawa natin ng mabuti. Hindi dahil sa kaya tayo nagkaroon ng bahay at lupa, kung bakit tayo merong kinakain sa araw-araw dahil sa ating kalakasan, dahil sa ating kasipagan sa pagtatrabaho. Hindi. Kaya dapat ipinagbibigay natin pasalamat sa ating Panginoon Diyos yung lahat ng pagpapala na tinatanggap natin. Dahil yun ay lingap na galing sa Kanya. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya nga minsan nakakalungkot, mga kapatid. Di ba? Kung yun ay lingap na galing sa Panginoon Diyos, ba't kung minsan ipinagdadamot natin, ialay sa Kanya? Konting pamasahe lang para sa Diyos, hindi mo ba maibigay? Galing din naman sa Diyos yung natanggap mong pagpapalang iyon. Amen po ba yun, mga kapatid? Diba? Konting sakripisyo para sa Diyos, hindi ba natin maibigay yung kalakasan natin? Diba? Buhay natin, di ba natin kayang ialay sa Panginoon Diyos? Ilinga pa rin ng Panginoon Diyos sa iyo yun Hindi ka nabubuhay, hindi humahaba ang buhay mo dahil sa nag-exercise ka, kumakain ka ng healthy foods, hindi. Dahil yun ay lingap ng Diyos. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya tayo may kalakasan at mayroong buhay. Meron nga dyan mga macho nga, mga hindi nga sila kumakain ng mga masamang pagkain. Pero, mababalitaan mo na lang siguro kinabukasan, patay na. Diba? Walang lingap kasi ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, kaarawan na matuwid, pinapahaba yan ng ating Panginoon Diyos. Manatili tayong matuwid, yung Diyos na mismo ang bahalang magpahaba ng ating pong mga buhay. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya huwag nating iasa na, huwag natin sabihin sa harapan ng Panginoon Diyos,
Umuunlad ako dahil sa aking sarili. Nabubuhay ako dahil sa aking sarili. Hindi ganun. Natandaan natin, lahat ng tatanggapin mo na pagpapala, kung hindi yan dahil sa Panginoon Diyos. Hindi yan dahil sa sarili mong lakas, hindi yan dahil sa sarili mong pagsisikap, hindi yan dahil sa sarili mong karunungan. Lingap yan lahat ng ating Panginoon Diyos. Kaya marapat lang ipagbigay pasalamat yan sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpakan naman po natin siguro ang ating Panginoon Diyos. Okay? So, ganun pa maglingap ang ating Panginoon Diyos. Lahat ng bagay na tatanggapin natin, kakanin natin, dadamtin natin, lahat ng kinakailangan natin, kapag pinrovide niya ng ating Panginoon Diyos, hindi yan dahil sa lakas mo, hindi dahil yan sa pagsisikap mo, kundi dahil yan sa lingap sa atin ng ating Panginoon Diyos. Isa pa, papaano pa maglingap ang ating Panginoon Diyos? Awit 5, ang talata po ay 12. Awit 5, verse 12. Sapagkat iyong pagpapalain ng matuwid, O Panginoon, lilibirin mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag. Okay, sabi daw po doon, papaano po ipinapakita ng ating Panginoon Diyos ang kanyang lingap? Gaya ng isang kalasag. Siya ang nagproprotekta po sa atin. Kaya kung tayo nabubuhay tayo, mga kapatid, nakaligtas tayo mula sa mga kalunos-lunos na bagyo na dumaan po sa ating mga buhay, sa aksidente kung minsan kung bakit tayo nakaligtas, mga kapatid. Dahil yun sa lingap ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Kung bakit hindi ikaw nasaktan, bakit yung ibang tao nasaktan, dahil yun sa matuwid ka, dahil yun sa lingap na binibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Na kahit na sobrang lakas na ng hangin, mga kapatid, ng mga nagdaang mga araw, pero dahil sa matuwid ka, hindi ka pababayaan ng Diyos na masaktan. Amen po ba yan, mga kapatid? Dahil yung lingap ng Diyos ay magiging shield ng bawat isa po sa atin. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya nga minsan, mga kapatid, matakot tayo kapag alam natin sa ating mga sarili na gumagawa tayo ng mga delikado o nagtatrabaho tayo sa mga delikadong lugar o sa mga delikadong mga trabaho, tapos gumagawa tayo ng masama. Dahil for sure, baka mawala sa iyo yung lingap ng Diyos, mawalan ka ng shield. Amen po ba yun, mga kapatid? Diba? Higit sa mga bumabiyahe po natin, mga kapatid. Diba? Kung bakit tayo nakaka-survive, kung bakit tayo laging ligtas nakakauwi sa ating pong mga tahanan, dahil may shield tayo ng ating Panginoon Diyos. Pero matakot ka kapag bumiyahe ka, tapos alam mo sa sarili mo meron kang ginawang kasamaan, baka mawalan ka ng shield, kapatid. Amen, mga kapatid. Hindi lang yung sa mga babae. Siyempre, sa araw-araw nating paglalakbay sa sanlibutan ito, sa araw-araw nating mga ginagawa, mga kapatid. Ingat tayo. Higit kapag meron tayong ginagawang masama. Baka sa isang pagkakataon sa iyo, mawalan ka ng shield. Hindi ka maingatan. Mawala sa iyo yung lingap ng Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Sana hindi mawala sa atin yung lingap ng Panginoon Diyos. Dahil yun lang ang ating assurance na hindi tayo mapapahamak. Amen po ba yan, mga kapatid? Palakpakan naman po natin siguro ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Kaya i-assure natin, mga kapatid, na hindi tayo gumagawa ng masama para ma-assure din natin yung lingap, yung kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, mga kapatid, so ganun po maglingap yung ating Panginoon Diyos. Shield, provider, lahat ng mabubuting bagay nang gagaling po sa ating Panginoon Diyos, ina-uplift niya yung bawat isa sa atin. Ganun siya maglingap sa bawat tao na matuwid sa kanyang harapan. Ngayon, mga kapatid, siyempre, alam natin, kapag gumagawa tayo ng mabuti, makakasumpong tayo ng lingap sa Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Pero i-specify po natin, mga kapatid, sa umaga pong ito, kung sino naman yung hindi makasusumpong ng lingap ng ating Panginoon Diyos. Okay? Basahin po natin yung Panaghoy 4, ang talata po ay 16. Ito po yung ilan sa mga tao na hindi makasusumpong ng lingap ng ating Panginoon Diyos. Ano kaya ang ginawa nila at nawala sa kanila yung lingap
ng ating Panginoon Diyos. Panaghoy 4, ang talata po ay 16. Panaghoy 4:16. Pinangalat sila ng galit ng Panginoon, sila'y hindi na niya lilingapin pa. Hindi nila iginagalang ang mga pagkatao ng mga saserdote, hindi nila pinakukundanganan ang mga matanda. Tanong mga kapatid, meron po bang ganun dito sa umaga pong ito? Kasi, isa po sa mga taong makararanas o hindi na makararanas ng lingap ng ating Panginoon Diyos ay yung mga tao na hindi ginagalang yung pagkatao ng mga saserdote o ng mga matanda. Meron po ba ng ganun dito mga kapatid? Kasi di ba, alam natin kung paano tayo lilingapin ng ating Panginoon Diyos kung mananatili tayo matuwid. Pero, kuminsan, sa paggawa natin ng gantong klase ng mga bagay, hindi natin ginagalang yung mga saserdote o which is yung mga matatanda po sa iglesia, hindi lang po yung mga ministro, hindi lamang din po yung mga manggagawa, kundi lahat na may katungkulan sa iglesia pong ito. Kapag ka hindi po natin sila ginalang, mawawala po sa atin yung lingap ng Diyos. Amen po ba yan mga kapatid? Diba? Simpleng disobedience sa kanila, pwede mawala sa atin yung lingap ng Diyos. Amen po ba yun mga kapatid? I-disrespect natin sila, higit yung mga manggagawa po natin, i-disrespect natin sila sa panahon ng kanilang pagtuturo, pwede mawala po sa atin yung lingap ng Diyos. Paano disrespect? Kasi kung minsan, although tayo, lahat naman tayo, kahit yung mga tagapagturo po ito tuwing Sunday, pwede naman tayong, pwede naman kayong magsalita, yung kung ano yung komento ninyo o kung ano yung saloobin nyo tungkol doon sa pinag-aaralan. Pero, pag sinabi kasi ng disrespectful, yung kumbaga para bang meron ka sasabihin hindi maganda sa harapan ng kapulungan patungkol doon sa nagtuturo. Or, kahit hindi man pagkatao na nagtuturo, kahit yung pambabasto sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, sign of disrespect na yun eh. Kapag naging ganun tayo, mga kapatid, may possible na mawala sa atin yung lingap ng Diyos. Kaya nga, di ba, pagka tayo, nag-o-ordina tayo ng mga kapatid na may mga katungkulan sa harapan ng ating Panginoon Diyos, lagi yun sa harapan ng buong kapatiran para malaman nila kung sino yung dapat nilang i-respect, kung sino ang dapat nilang i-honor. Although lahat naman tayo, kahit yung mga tagapagturo, sinasabi po natin sa harapan ng Panginoon Diyos, lahat tayo, alipin tayo ng Panginoon Diyos. Pero, iba kasi yung sinasabi na magkaroon tayo ng honor sa ating pong mga tagapagturo. Amen po ba yan mga kapatid? Higit, nabibigyan natin sila ng honor sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na kanilang sinasalita. Tandaan naman po natin mga kapatid, hanggat alam po ninyo kung ano yung aral natin, nababasa po ninyo kung ano yung aral natin, at hindi ito nanggagaling sa sarili naming pananalita, hindi galing to sa sarili naming pagkaunawa, o walang halong sarili naming interes, sundin ninyo. Dahil nalaman ninyo na ang mga bagay na amin pong sinasalita galing sa Diyos ay siyang ikabubuti nating lahat. Amen po ba yun mga kapatid? Kung minsan kasi para bang kapag sinasabi mo yung katotohanan sa kapatid, sinasabi mo yung kung ano yung gusto nang mangyari sa atin ng Diyos, nagagalit pa sa mga tagapagturo. Amen po ba yan mga kapatid? Sa ngayon medyo at least gumagaling-galing na tayo sa mga ganong klase ng mga pag-uugali Nawawala na yung mga ganon sa iba po natin mga kapatid, yung pagiging disrespectful, yung pagiging disobedient nila doon sa mga sinasabi ng mga tagapagturo. Tanda naman po natin mga kapatid, hindi naman po namin kayo kaano-ano. Ano ba naman po kayo para po kayo ay paglagakan po namin ng aming pong oras at ang aming pong panahon. Nagsama-sama po tayo rito dahil sa salita ng Panginoon Diyos, ang ginagawa po namin ay concern sa inyong mga kaluluwa at sa kaluluwa ng lahat ng mga tao nakikinig dito.
Amen po ba yun, mga kapatid? Nauubos ang panahon namin, nauubos ang lakas namin, nauubos ang pera namin sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon Diyos. Pero ni kailanman, mga kapatid, sa panahon na mga bagay na katulad nito, hindi namin binabanggit kung ano yun, kung ano na ginagawang sumbat sa inyo. Tapos, all of a sudden, tinutuwid lang kayo sa inyong mga pagkakamali, magagalit pa kayo sa amin, out of doon sa lahat ng sacrifices na ginawa sa inyo ng mga inyong mga tagapagturo. Siyang nagpupuyat sa inyo para bang sila ang magsusulit ng inyong mga kaluluwa. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya kung minsan hinahayaan na lang namin lalo na nalaman namin yung aral na ito. Sige, okay lang yan. Alam na naman yung aral I-disrespect mo okay lang. Hindi naman kami magalit sa inyo Pero tandaan ninyo, mga kapatid, once na i-disrespect niya ang inyong mga tagapagturo, Diyos na mismo ang magtatanggal sa inyo ng kanyang lingap. Amen po ba yun, mga kapatid? Siguro sa amin, maintindihan namin yon. Kung minsan nagagalit kayo sa amin kapag nagsasalita po kami ng mga bagay na masasakit, pagtutuwid sa inyong mga pag-uugali o sa inyong pamumuhay, okay lang po yun. Matatanggap po namin yon. Inuunawa po namin yon. Pero tandaan niyo lang po, mga kapatid, yung sinasabi ng Diyos. Once na i-disrespect nyo sila, lingap naman ng Diyos ang mawawala sa inyo. Amen po ba yan, mga kapatid? Diba? Tandaan natin, mga kapatid, lahat ng mga tagapagturo dito, lahat ng ginagawa po nila para sa ating lahat. Amen po ba yun, mga kapatid? Kaya sana naman po, mga kapatid, sa talatang ito, mga kapatid, huwag nating i-disrespect. Biro nyo sa simpleng disrespect sa ating mga tagapagturo, huwag nyo lang silang sundin, lingap na ng Diyos ang mawawala sa inyo. Amen po ba yan, mga kapatid? Hindi naman tayo tulad ng ibang religion na yung mga tagapagturo ay hindi out of reach na ng mga kapatid sa sobrang di ba, yung talagang yung mga tagapagturo, postura na hindi mo mabibiro, na hindi makabasag din yan, dapat kapag dumating sa bahay ninyo, aasikasuhin ninyo, hindi naman po kami ganun. Na klase ng tagapagturo. Kung anong nandyan, okay lang. Pero sa panahon naman ng pagtutuwid po sa inyo, ang hinihiling lamang po namin sa inyo, sundin. Dahil ang mga sinasabi naman po namin ay hindi po galing sa amin. Galing lahat yon sa Diyos. Galing lahat yon sa ating Panginoon Diyos na lagi nakakakita sa atin sa mga pagkakamali natin na nagtutuwid sa atin para hindi tayo mapahamak. Amen po ba yun, mga kapatid? So, tandaan natin to, mga kapatid, simpleng disrespect, simpleng hindi pagsunod sa mga namumuno sa iglesia, lingap na ng Diyos ang maaaring mawala sa atin. Amen po ba yan, mga kapatid? So, bagamat sa Biblia, marami po mga tao ang hindi makakasumpong ng lingap, pero ito yung napakagandang bagay na dapat po natin matutunan, mga kapatid. Sa simpleng hindi natin pagsunod sa mga sinasabi ng mga tagapagturo o hindi lang paggalang o pag-dishonor lamang sa kanila, lingap na pala ng Panginoon Diyos ang kapalit nun. Amen po ba yan, mga kapatid? Okay? So sana, irespeto natin, hindi lang mga ministro, maging yung mga manggagawa po natin na nagtuturo po sa atin kung ano po ang dapat lakaran ng bawat isa. Amen po ba yan, mga kapatid? Sabi mo sa tabi mo, irespeto mo ang mga namumuno sa iyo. Respect natin, mga namumuno. Namumuno po sa atin, mga kapatid. Tanong, mga kapatid. Sana sa umaga pong ito yung isama natin sa ating pong mga dalangin kapag tayo ay nananalangin sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ano nga po yun? Basahin natin yung Malakyas 1, ang talata po ay 9. Malakay 1 verse 9. At ngayon isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ano po sabi, mga kapatid? Ano daw po yung napakagandang isama sa ating pong panalangin? Sabi po rito, at ngayon isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Amen po ba yun, mga kapatid? Tandaan po natin, mga kapatid, bagamat tayo, ang Diyos, may kusa po siya nagbibigay ng lingap po sa atin, pero mas nakalulugod sa Ama
kung idinadalangin natin o ang kanyang mga anak humihingi ng lingap sa kanyang banal na harapan. Amen po ba yun, mga kapatid? Dahil kung minsan, kahit alam na ng ama kung ano ang pangangailangan natin, pero tulad lang din niya sa anak at sa kanyang magulang, hindi malalaman ng magulang ang nais ng kanyang anak kung hindi niya ito idadalangin sa kanyang ama. Ganun din sa atin mga anak ng ating Panginoon Diyos. Bagamat alam niya kung ano ang nasa puso natin at ano ang nasa isipan natin, pero isang kaluguran sa kanyang banal na harapan na ang kanyang mga anak dumadalangin ng lingap sa kanyang hapong harapan. Amen po ba yun, mga kapatid? Tanda iyon na tayo ay submissive sa ating Panginoon Diyos. Tanda iyon na pinagkakatiwalaan natin ng ating Panginoon Diyos. Tanda iyon na tayo ay umaasa sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? At sana sa umaga pong ito, sa inyong pananalangin, mga kapatid, dalanginin ninyo ang lingap ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yan, mga kapatid? Muli, isang mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Palakpaan po natin ang ating Panginoon Diyos. At sana, laging natin tamuhin ang lingap ng ating Panginoon Diyos. Okay? So ito po ay pag-aaral po natin tungkol po sa lugar ng kala, favorable opportunity, lingap ng ating Panginoon Diyos. Sige po, mga kapatid, may katanungan po ba kayo pagdating po sa ating paksa sa umaga pong ito?